Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating unang video vlog for 2011. Meron tayong dalawang importanteng balita para sa inyo. Unang-unang balita, good news. Nag-meeting ang Bank of Canada ngayong umaga at hindi nila itinaas ang interest rate. So, ibig sabihin, ang prime rate ay 3% pa rin. So, mula September 2010, hindi pa nagbagong interest at mukhang hindi ito gagalaw until summer of 2011 or even the fall. Ang next meeting nila ay sa March 1. I-update ulit namin kayo, asahan niyo yan. Ang ibig sabihin ng balitang ito ay lahat kayo dyan na may variable, pwede pa ninyong i-enjoy ang mababang rate ninyo. Pero sana, paalala ulit, taasan ninyo ang monthly payment na higit pa sa required para mapabilis ang pagbabayad ng inyong principal at matapos kayo makabayad ng inyong mortgage sa sadaling panahon. Ang pangalawang balita ay hindi maganda. Kahapon, ang ating finance minister na si Jim Flaherty, very concerned siya sa debt load ng mga tao, ay nag-announce ng bagong mortgage regulation. Ang maximum mortgage amortization ay bababa from 35 years to 30 years na lang. Ang maximum amount na allowed kayo para mag-refinance ay from 90% to 85% na lang. Pero remember, ang down payment 5% pa rin. Anong ibig sabihin nito? Una, bababa ang value ng bahay na pwede niyong bilhin. For example, kung ang household income ninyo ay about 60,000, imbis na pwede kayong bumili ng 440,000 na bahay, liliit ang pwede niyong bilhin to 410,000 na lang. Imagine, 30,000 po ang nabawas. Isa pa, sa bawat 100,000 na mortgage, ang payment ninyo ay tataas by $35. So kung ang mortgage ninyo ay 300,000, ang monthly payment nyo will be higher by $105. Ang maganda doon, sa principal naman na pupunta yung 105. Ang hindi maganda ron, kung ayaw nyo ilagay sa mortgage at meron kayong ibang gustong paglaanan ng 105, wala po kayong choice. Habang tumataas ang interest rate, mas lumalaki ang gap. 3.89 po ang ginamit ko to compare. Kung mas malaki ang gagamitin kong interest, higit pa sa $105 ang gap, ang difference. Ang advice ko, kung pre-approve kayo to purchase, kailangan kayo makabili before March para ma-take advantage nyo yung lower monthly payment at mas malaki yung property na mabili nyo. Malaki po yung 30,000 na price difference. At mas mahigit pa kung malaki income nyo, baka 50,000 to 60,000 pa yung difference ng purchase price. Aba, yung $30,000 or more can mean bigger home, more bedrooms, bigger kitchen, or bigger lot pa. So don't delay, mas magandang bumili ngayon kaysa after March. Ang second rule ay hindi maganda para sa mga homeowners na gustong mag-refinance for debt consolidation, renovation, investment, RSP, or kung gusto niyong bumaba ang interest rate ninyo. Halimbawa po, ang interest nyo more than 4, even 5%, mas magandang i-refinance niyo ang inyong mortgage at i-take advantage natin yung mas mababang rate ngayon. Kahit idagdag natin yung penalty, naku, libo-libo pa rin yung masasave niyo sa interest at sa principal, lalo-lalo na you'll be mortgage-free faster. Imagine kung masave ko yung 5 years na hindi kayo magbabayad ng mortgage, malaking bagay yon. Kung iniisip ninyong mag-refinance, kailangan ninyong kumilos ngayon na. Sa bagong rule, ganito mangyari. Halimbawa, ang inyong house is worth 400,000. Imbis na you can borrow 360,000, 340,000 na lang ang maghihiram ninyo. So, 20,000 po yung hindi nyo magagamit. Kung ang bahay nyo is worth 500,000, about 25,000 ang hindi nyo magagamit. Ang laking kawalan nun kung meron kayong pangangailangan. Sabi ng government, sa March, effective na yung rule na ito. In my experience, even baka February, effective na yun. Usually, gano'n ang ginagawa ng CMHC or Genworth. So, ang importante, tawagan ninyo ako 604-436-4600. Don't delay para hindi kayo magsisi. Sana rin, kausapin niyo yung friends at family ninyo na sana'y matulungan ko rin sila, i-advise niyo sila sa bagong rules. Again, my phone number is 604-436-4600. Maraming salamat sa pakikinig at sana bigyan nyo kami ng feedback. Ano po? Thank you and bye!